24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inararo ang 5 sasakyan ng isang SUV na sumalubong sa one-way na daloy ng trapiko sa Elliptical Road sa Quezon City. 6 po ang naospital sa insidente dahil lamang sa isang driver na aminadong nakainom. Nagpaalala tuloy ang MMDA ngayong kabi-kabilang handaan at Christmas party. Dumarami raw ang aksidente dahil sa drunk driving. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tanggal ang bumper ng SUV ito matapos mang-araro ng hindi lang isa kundi 5 sasakyan. Sinalubong ba naman kasi niya ang one-way na direksyon ng mga sasakyan sa Elliptical Road kabilang sa nadamay ang isang SUV, motorsiklo at taxi. 6 ang sugatan at isinugod sa ospital. Ang driver ng SUV na nakabangga aminadong nakainom. Galing kami sa bar somewhere in Timog. Tapos, Ito, hindi ko alam. Bakit? kayo po ba'y nakainom? Nakainom, yeah. Hindi nyo alam, sir, na may mga nabangga ho kayo? Sa mga nabangga, hindi ko alam. Allegation lang siguro yun. Pero, hindi ko alam. Yung kotse ko naman, may video. Ayon sa MMDA, karaniwan ang tumataas ang bilang ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga nakainom tuwing Disyembre, lalo na kung papalapit na ang Pasko. Alam naman natin every time na Christmas season, there's always family gatherings, Christmas party, iba't ibang okasyon, and Filipinos love to drink. So base sa ating na obserbasyon, every Christmas season maraming aksidente na involving drunk driving. Alam daw ito ng 21 anyos na estudyante na si Julian Arenas, kaya doble ingat daw siyang mag-drive. Especially parties, may iba na nakainom or may hindi natin maiwasan yun, kaya as much as possible, defensive driving lang. Pagdating sa pag-inom, Pag nakainom, papahinga ko na lang. hindi ka na talaga mag-drive. Oo, sa yung mismong yung sa event place or something. safe, Mahirap pagkadala pa yung motor eh. Ngayong kabilaan ang mga Christmas party at kung hindi raw talaga maiwasang uminom, simple lang ang payo ng mga eksperto. Don't drink and drive. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Tinawag na prangkahan ng Foreign Affairs Secretary ang pag-uusap nila ng Chinese Foreign Minister. Ang Pilipinas binalaan pa raw ng opisyal ng China. Ang detalye sa pagtutok ni JP Soriano. Sa gitna ng paulit-ulit na insidente ng pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, nag-usap na sa telepono nitong Miyerkules si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pero sa ulat ng state-owned news agency ng China na Xinhua, nagbabala raw si Wang sa Pilipinas. Kung magkamali daw ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon, magsarili o makipagsabwatan sa mga may masamang intensyon para manggulo, dedepensahan daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon. Sabi pa ni Wang, nasa isang sangandaan daw ang relasyon ng Pilipinas at China, kaya dapat daw maingat na kumilos ang Pilipinas. Sa halip na kumilos sa anyay maling direksyon, dapat daw agad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Ayon naman kay Manalo, naging prangkahan ang kanyang pakikipag-usap sa China. Nilinaw daw dito kung ano ang posisyon ng magkabilang panig tungkol sa ilang issue. Pareho naman daw nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ang mga ito. Sabi naman ng DFA, mayroong Bilateral Consultation Mechanism o yung BCM, ang mekanismong binuo ng dalawang bansa para pag-usapan ang maritime issues. Sang-ayon din ang isang maritime law expert sa mapayapang pag-uusap. Pero malinaw raw dapat ang mga bagay-bagay bago mag-usap. When you do engage in diplomacy, when you do face them at the negotiating table, is there
number one, sincerity and confidence, no? And second is their parity, no? Kumbaga patas ba? Yung dalawang partido, pag nag-uusap sila, parang tinatratong Pilipinas na hindi niya kapantay. No? Parang dapat nasa ilalim lang niya. No? So, kailangan ganun yung aalalahanin natin na pag sinasabi ng China na tayo may kasalanan, ang kasalanan natin, pinaninindigan natin yung tama at pinaninindigan natin ang batas. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Only China believes in what they are saying. Truth and in fact, no country in the world, none, supports unequivocally their claim to the whole of the South China Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pasensyang singhaba ng traffic ang dapat daw baunin habang palapit ang Pasko. Kamustahin natin ang ilang kalsada sa pagtutok live ni Dano Tingkungko. Dano! Emil, dito nga sa pwesto natin sa C5 Valle Verde, halos walang galawan na ang sitwasyon sa magkabilang panig. Ngayong gabi, ganyan din ang sitwasyon sa maraming kalsada na dinaanan ko kanina. Halos walang galawan sa bahaging ito ng NLEX Paso de Blas southbound bago mag-alas 11 kanina. At bagamat lumuwag, paglagpas ng Bukawi Toll Plaza, bumagal ulit ang usad ng traffic sa exit. Sabi ng pamunuan ng NLEX, asahang lalo pang bibigat ang trapiko simula bukas ng hapon hanggang weekend dahil Pasko na sa Lunes. Halos 10,000 sasakyan ang madadagdag sa NLEX kada araw, mas mataas ng 15% sa karaniwan ngayong holiday exodus season. Bandang hapon o gabi raw lalong bumabagal lalo ang trapiko. Mula po Balintawak hanggang May Kawayan. Yung pumapasok po ng mga Mindanao Toll Plaza, Balintawak at saka Karawatan, nagsasama-sama po ito, and then towards Valenzuela at saka May Kawayan po. Kaya suspended pa rin hanggang January 3 ang lahat ng ginagawa at closure sa NLEX. May dagdag na enforcer at patrol sa NLEX, gayon din ang tellers, emergency at engineering teams. Re-responde sila kaagad sa mga aberya at magpapatupad ng counterflow kung kailangan. Ineengganyo ang marami na magpakabit na ng RFID na makakapagpabilis ng pila sa mga toll plaza at exit. Meron pa rin po naman identified cash lanes na kung saan pwede magbayad pa rin po ng cash yung mga motorista natin. Pero agad-agad na po ng RFID. So, ramdam na rin ang pagdami ng mga sasakyan sa SLEX, lalo na sa bahagi mula Susana Heights hanggang San Pedro, Laguna, kung saan bumigat ang trapiko nitong hapon. At Emil, tingin naman tayo ng sitwasyon dyan sa EDSA, batay na rin sa kuha o live na kuha ng MMDA Traffic Cam. Ang kuhang yan ay sa bahagi ng EDSA Orense bago magbuendia sa Makati, yung kaliwa, yung southbound lane. Makikita ninyo mabigat ang daloy ng trapiko dyan. Pagdating naman sa northbound o yung kanan na bahagi, maluwag pa yan sa mga oras na ito. Samantala, sa bahagi naman ng EDSA Cubao, ayan, halos walang galawan na magkabilang north at southbound. Yan ang inyong kakaharapin kung kayo ay babiyahe dyan sa mga oras na ito. At yan muna latest. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Narito naman ang latest sa mga biyaheng probinsya. Wala na raw masasakyang aircon bus sa ilang ruta para sa mga walk-in sa PITX. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, walang patid na nga ang dating ng ating mga kababayan dito sa PITX para umuwi sa kanilang mga probinsya 2 araw bago ang weekend. At kaya tama yung sinabi mo, kung papunta po kayo ng Bicol, wala na pong aircon bus na masasakyan. Ang sabi ng PITX, magdadagdag ng mga bus pero mga ordinary na mga bus na yan. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nagkakaubusan na ng ticket. 2 araw bago ang weekend. Wala nang mabubuk ng aircon bus na biyaheng Bicol. Puro na ho yan, sir. Na ano mga ordinary kung gusto niyo po dito po. Meron po tayong dagdag na bus, pero hindi na po ma-assure na aircon po yung ordinary meron na. Si Marvin na Pasorsogon, inagahan na ang pagbili ng ticket para sa biyahe niya ngayong araw. Pumunta ako dito last week. Nagpa-reserve ako. Bakit alam mo ng ganun yung
Opo, kasi siyempre, Pasko baga po. Kaya ang ilang pasahero tulad ni Lilian naniniguro na. Papuntang Katanduanes. meron pa daw bang ticket? Hindi, magpapareserve pa lang po. Para kailan? Sa 29. Pero may mga ticket pa naman pa Batangas, Quezon at sa Visayas. Pumalo na sa 121,000 ang pasahero sa PTEX kahapon at nasa halos 50,000 na ngayong tanghali. 2.6 million ng mga pasahero ang tinatayang gagamit ng PTEX hanggang January 3. Kung marami na ang pasahero ngayon sa PTEX, mas dadami pa raw yan lalo sa Biyernes hanggang Sabado kung kailan uuwi yung marami sa ating mga kababayan para sa Pasko. Pero ang isa pang pinaghahandaan ng PTEX ay yung December 26 kung kailan naman babalik na sa Metro Manila yung mga nagbakasyon nung Pasko. 21 to 24 po yung nag-spread out ng travel. Sa inspeksyon sa terminal ng MMDA, DILG at PNP, kinausap ang mga driver at mga pasaherong sasabay sa Christmas rush. Considering na mayroong threat ngayon ng terrorism, siguro dapat konti lang taasan ng konti yung antas ng kanilang seguridad. Marami po tayo dito. 70 po yung pina-augment ng ating Parañaque PNP. Samantala, papayagan ng MMDA ang mga provincial bus na magbaba at magsakay ng pasahero sa Metro Manila simula December 22 alas 10 ng gabi hanggang January 2. Hindi tulad sa karaniwang araw na pwede lamang nilang gawin yan sa mga terminal. Well, tingin daw naman kasi ng MMDA, maluwag na tayo dito sa Metro Manila dahil marami na sa ating mga kababayan yung lumuwas. Pero abiso po, kung halimbawa galing po kayo sa South, Bicol, Batangas, sa Quezon, hanggang PTEX, papayagan yung provincial bus. At kung galing naman po kayo sa Norte, sa Baguio, sa Ilocos, sa Pangasinan, hanggang Cubao, pwedeng pumasok yung inyong sasakyang bus. And po ay kung pupunta kayo dito sa Metro Manila para sa Kapaskuhan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Mono. May person of interest sa viral na paniningil ng mahigit 10,000 piso kada pasahero ng isang airport taxi. Kamustahin din po natin ang latest sa NAIA kung saan dagsa na rin ang mga palabas ng bansa. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, patuloy nga ang pagdating na ating mga kababayan na babiyahe pa-abroad o yung iba ay papunta sa kanilang mga probinsya. At dito nga po sa NAIA Terminal 3 ay makikita na ang dami na ating mga kababayan na nagsirating ngayong araw at inaasahan po na mas marami pa raw bukas. Kung marami ang mga kababayan nating nagsisiuwian sa Pilipinas tuwing Pasko, marami din ang paalis pa abroad. May mga trabaho o meron ding mamamasyal. Ang pamilya ni Julius Safra sa Macau magpapasko. Karamihan sa laman ng kanilang mga bagahe, ang pang Noche Buena na hiling ng mga kaibigan at kamag-anak nila doon. Bakasyon lang po kasi na-miss ng mga bata yung winter season doon eh. Dati po kasi kaming OFW doon. Sa NAIA Terminal 3 departure area, marami ang naghihintay sa mga upuan. Natutulog na ang iba sa lapag habang naghihintay ng kanilang flight. Si Virgie, na-delay ang flight mula sa Saudi kaya hindi na niya inabutan ang connecting flight papunta ng Negros. December 24 na ang nakuha niyang flight at excited na siyang makasama ang pamilya sa Pasko. Mas maigi na dito na na-stranded kaysa sa ibang bansa kasi mas mahirap dun eh. Paalala naman para sa may mga flight, agahan ang pagbiyahe papunta sa airport dahil inaasahan ang pagbigat ng trapiko sa mga daan papunta roon. Ang pamilya ni Florentina nasa airport na 7 oras bago ang flight pa El Nido, Palawan. Maaga raw silang umalis sa Bicol pa airport. Iniwasan po namin yung traffic para makarating kami dito ng maaga. It's still 3 hours before for international and 2 hours before your flight for domestic. Yun pa rin naman ang recommended natin for our passengers. For the airlines, we advise them if they can open their counters early. Kasunod naman ang pagkalat ng video ng pang-i-scam ng isang taxi sa mga turistang Taiwanese sa NAIA, palalakasin daw ng MIAA ang kanilang information campaign para ipaalala sa publiko na mga accredited transport lang ang sakyan paalis ng airport. May persons of interest na raw ang MIAA sa naturang insidente. Nakita na raw ng MIAA sa CCTV video ng mismong insidente ang mga anilay posibleng magkakakunsyabang personalidad. Kasama rin daw sa iniimbestigahan yung sinabi ng uploader na isang gwardya ang nagdala sa mga Taiwanese sa manlolokong taxi driver at kasama nito.
May mga persons of interest naman na tayo as reported by our security unit kasi we do have the CCTVs available. So may mga nakita na tayo doon. Connie, isa nga po sa pinapaalala ng pamunuan ng NAIA ay tangkilikin ng ating mga kababayan yung mga accredited na taxi o kaya ay mga car rental na matatagpuan sa labas ng NAIA pag sila po ay nag-exit para hindi rin sila mabiktima ng mga scammer. Yan po muna ang pinakahuling ulat mula dito sa NAIA. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sinuspinde ng National Telecommunications Commission ang franchise holder ng SMNI dahil umano sa mga paglabag sa prangkisa nito. Nakatutok si Ian Cruz. 30 araw na suspensyon sa operasyon ang ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa Swara Sug Media Corporation, ang franchise holder ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa inilabas na press release ng NTC ngayong araw, may petsang December 19 ang nasabing suspensyon sa SMNI. Kakibat ito ng inilabas silang Shokos order na nag-uutos sa SMNI na magpaliwanag sa loob ng 15 araw kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusang administratibo. Ang utos na ito ay kasunod ng ipinasang resolusyon ng Kamara na humihikayat sa NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI dahil umano sa mga paglabag sa prangkisa nito. Matatandaan sa pagdinig ng Kamara, inamin ng SMNI na hindi beripikado ang inilabas silang ulat na may 1.8 billion pesos na travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez. Humingi pa ng paumanhin ukol dito si Jeffrey Celis, ang host ng programa ng SMNI na naglabas ng impormasyon. Kasama ang NTC sa mga naimbitahang ahensya sa 3 committee hearings na ginawa ng Committee on Legislative Franchise ng Kamara na kalaunan ay nauwi sa paglalabas ng Resolution 189. Itinakda naman ng NTC sa January 4, 2024 ang administrative hearing sa usaping ito. No comment pa sa ngayon ng SMNI ng hinga ng pahayag ng GMA Integrated News. Samantala, naghain naman ang apela sa Movie and Television Review and Classification Board ang SMNI hinggil sa 14 na araw na preventive suspension na ipinataw sa 2 nilang programa. Bunsod ng ilang aspeto umano ng mga programa na posibleng lumabag sa mga nakatalaga sa Presidential Decree No. 1986. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Ilang bagong sandata ang ipinarada sa anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nabanggit ng Pangulo ang pagpapalakas sa kakayahan ng AFP na depensahan ang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Patuloy raw na mangunguna ang AFP sa pagharap ng mga lumilitaw na banta na posibleng may epekto sa seguridad sa rehiyon. Dahil dito, importante na palakasin ang kakayahan ng AFP na itaguyod at panindigan ang external defense ng bansa. Ito ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa ika-88 na anibersaryo ng AFP kung saan ipinarada ang ilan sa pinakabagong sandata ng militar gaya ng mga ASCOD light tanks, mobile artillery at air defense system. Nagkaroon din ng flyby ang 2 F-A-50 fighter jets ng Philippine Air Force. The Philippines has found itself in the middle of geopolitical developments and tensions that could potentially cause regional insecurity. But despite the many attempts at provocation, the Philippines, through the AFP, remains a force and a voice of reason. Pinuri din ng Pangulo si AFP Chief General Romeo Browner sa pagsama nito sa huling resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nasaksihan niya ang panggigipit ng Chinese Coast Guard. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Nangako naman si Browner na gagampanan ng AFP ang tungkulin alinsunod sa direksyon na ibinigay ng Pangulo. We will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty. We guarantee that every soldier, airman, sailor, and marine will put our people first above all else. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang kumalat na dokumento na nagsasabing half-day sa lahat ng trabaho bukas December 22. Peke ang kumalat na proklamasyon na may peke ring pirma ng Executive Secretary na pinost din ni Presidential Assistant for Strategic Communications, Cesar Chavez. Humingi na ng paumanhin si Chavez sa pag-post ng dokumento nang di niya anya bine-verify. Inaako raw niya ang pagkakamali. 4 na lamang ang natitirang holiday sa nalalabing 10 araw ng 2023. Yan ang araw ng Pasko, December 25. December 26 na additional special non-working holiday. December 30 na Rizal Day at December 31 na bisperas ng bagong taon. Nakiusap ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero. Makipag-ugnayan muna sa mga shipping agents bago magtungo sa mga pantalan. Hindi pa rin kasi nahahabol ang delay sa biyahe. Kaya may mga pasaherong nagpapamorningan pa rin sa Manila North Port. Nakatutok si Oscar Oida. Kahapon pa dapat ang biyahe ni na Mary Jane pa Cagayan de Oro, pero naurong bukas December 22. Kaya no choice na raw sila kundi matulog dito sa concourse ng Northport Terminal dito sa Maynila. Di na nga komportable, magdamag pa umanong pinapak ng lamok ang 2 taong gulang niyang anak. Pag umuwi pa kami pabalik ng Quezon, Fairview, malayo na kasi po sir eh. Yung gagastuhin na lang namin na pamasahe, ikain na lang namin dito. Tulad nila ang iba pang di na umuwi at dito na hinintay ang schedule ng biyahe. Maraming inaaliw ang sarili gamit ang cellphone. Buti na lang at may libreng charging station. Sabi ng Philippine Ports Authority o PPA, karaniwan na raw ang nauurong ng mga biyahe. Dahil po, una, yung hindi natin inaasahan na sama ng panahon at yung pabago-bago ng panahon. Pangalawa naman po, may prerogative din po ang shipping lines na mag-cancel ng kanilang mga trip kapag over capacity na yung isang barko. Pakiusap nila sa mga babiyahe, makipag-ugnayan muna sa shipping agents bago magtungo ng pantalan na inaasahang dadagsain ng mahigit 5 milyong pasahero ngayong Kapaskuhan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sa mga naghahanap po ng bagsak presyong pangregalo pero ayaw makihiyasiksik sa Divisoria at Baclaran, meron na ring dinarayo sa Taytay Rizal. Mula po roon, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Magandang gabi, Connie. Mga kapuso, malamang naman narinig nyo na itong tiyanggian sa Taytay Rizal, di ba? Pero malamang mas familiar pa rin kayo sa Divisoria pagdating sa mga bargain shopping. Pero alam nyo mga kapuso, inikot namin ito at nakita naming lahat ng mabibili nyo sa Divisoria, mabibili nyo rin naman dito sa mas mababang halaga. Bukas ang malalaking bodega ng Manila East Road sa Taytay para sa mga wholesale price, bulto-bultong mga damit kung saan humahango ang mga retailers mula sa iba't ibang lugar. Nakapalibot naman ang mga gusali ng tiyanggian kung saan makakabili ng samut-saring items. Mga bagsak presyong wallet na pangregalo sa halagang 20 pesos per piraso. Mga pangpormahang t-shirt na 100 pesos lang. Laruan, accessories. Kung gusto mo ng damit na wala kang kapareho, napakarami rin ditong Fashion Collection RTW. Napansin ko rin halos lahat, pinepresyohan nila ng 3 for 180. Bakit nga ba mas mura sa Taytay? Mas mahal sa Divisoria kasi dito rin sila kumukuha. Dito yung patahian. Dagsana ang dumarayo kaya traffic na sa lugar. Ang dami rin nagpupunta ritong online seller. Plus 50 po per item. Plus 50, doble? Hindi naman po. Depende sa presyo rin ng item. Sabi ng lehitimong Taytayenyong si Arlene, 3 henerasyon na raw silang mananahi ng Taytay. Puro sila mananahi, wala namang mamimili. Yung pong mother ko, po siya dati, nung dalaga. Mananahi po talaga siya ng taga-Taytay talaga yun. At mananahi. Marami silang mananahi? Opo. Marami silang mananahi. Nang lola ko. Opo. Lola mo pa? Opo.
Lolo ko. Saan dinadala yung mga tinatahi nila nung araw? Nung araw po, sa Baclaran po sila. Doon nila tinitinda. Mabuti na lang daw at naisipan ng LGU ng Taytay na magtayo ng sariling pamilihan. Mas malapit sa amin, nandito lang. Hindi na kami magbiyahe papuntang Baclaran na ano. Tsaka yun nga, yung mas mura ang upa dito sa kanilang pwesto. Tsaka mas mura nyo ring mabebenta kasi Opo. nandito na lahat galing. Hindi ka na mamamasahe ng malayo. Tiyanggian ito sa araw at pagka ganitong madilim na, mas babata ang crowd dito mga kapuso dahil ito yung magiging night market, Bancheto. Magbubukas yung mga bar dito at saka yung mga coffee shop na dinadayo naman ng mga kabataan. Kaya sadyain nyo to, Taytay Rizal, kung meron din kayo pasensya sa traffic on your way here. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Mark Salazar. Sa ating ulat panahon, wala nang umiiral na namumuong sama ng panahon pero magiging maulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Yan ay dahil sa shear line o yung pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Nabubuo rito ang makakapal na ulap na nagdadala ng malalakas na ulan. Dahil naman sa amihan magiging maalon at hindi pa rin ligtas maglayag sa ilang baybayin ng Luzon. Base naman sa datos ng Metro Weather, maulap at maulan bukas sa Northern at Central Luzon, lalo na sa Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din sa Quezon Province at Bicol Region. Heavy to torrential o malalakas at halos tuloy-tuloy ang ulang mararanasan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May pag-ulan din sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Palawan. Sa Visayas at Mindanao naman, mababa ang tsansang umulan sa umaga. Pero sa hapon, posibleng ulanin ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Dito sa Metro Manila, bukod sa traffic, paghandaan din ang posibleng pag-ulan lalo sa hapon o gabi. Walang lubak ang makapipigil sa pagpadyak ng isang ama para hindi kumalam ang sikmura ng dalawa niyang anak. Umantig sa marami ang kilometrong niyang pagbibisikleta para makahingi ng tulong at bigas. Ang tugon ng mga feeling blessed para tulungan ang ama. Tinutukan ni Mariz Umal. Nag-viral online itong Nobyembre si Tatay Romy na nagbisikleta ng 4 na oras mula Parañaque pa Maynila. Angkas ang 2 anak na 4 at 2 taong gulang. Nagbabakasakali siya noon na makakakuha ng tulong pero umuwi silang bigo. Hindi kami nakaabot, 3 tao lang kinukuha araw-araw. Pang-5 po kami kaya nalit po kami. Sabi naman ng gwardiya, balik na lang po kayo tayo. Welder, ang 62 anyos na padre de pamilya na nahihirapan daw makahanap ng trabaho. Isang linggo na kami, ma'am, na lugaw lang pinapakain ko sa mga anak ko. Nagtanong-tanong po ako kung saan ako makakuha ng tulong po, kahit bigas lang po. May nakapagsabi sa akin na doon daw sa charity po sa Maynila. Marami ang naantig sa kwento ni Tatay Romy na ipinost online ng isang content creator at cycling advocate. Nagbabay commute ako papunta sa pamilya ko sa Manila. So, sa may Mabini Bridge, nakita ko sila. Si tatay umaahon siya, pero tulak-tulak niya yung bike. Kasama niya yung 2 bata na nakaupo sa bike. Naramdaman ko na, oh no, bakit merong ganito? Bakit nangyayari na kailangan pumadyak ng ganun kahaba para lang humingi ng bigas at konting pagkain? Dahil sa trending post, dumagsa ang tulong para sa mag-aama. Tatay Romy, meron akong sorpresa sa'yo. Handa ka na ba? Handa na po, sir. Tay, andito na tayo. Ready na, sir, pero kinakabahan ako. Bibigyan ka na ng e-bike. Pumili ka na. Ano gusto mo? Ma'am, ako po yung pinakaswerte dahil kay Sir Opo. Yung personal mobility ni tatay, kahit pa paano gumaan-gaan through an electric vehicle. Tatay, may regalo kami sa'yo. Nasundan pa yan ng iba't ibang sorpresa para sa pamilya ni Tatay Romy. Ito yung mga dinonate. So, bigas. Tapos, electric ba na gusto mo? Tsaka may regalo for the kids. Damit. Damit. Ito hindi ko alam kung ano naman eh. Dami! Sobrang pagmamahal sa amin ni Sir. Ito grocery sa
Sobrang saya po dahil marami pong blessings na dumarating sa amin. Tapos nagpapasalamat din po ako sa mga tumulong po para sa mga bata. Feeling blessed na talaga, masayang-masaya man. Pati mga anak ko po. Sir Buji, huwag kang magsawang tumulong na katulad namin, lalong-lalong katulad ko. Sana po marami ka pang matulungan. Ay, Romy, ayan na! Masayang-masaya po! Nagkaroon ng pag-asa. Ngayong panahon na sobrang hirap ng buhay, na kaya pa palang tumulong ng mga Filipinos. Naging instrumento lang ako para mabigay yung mga tulong na to. Galing sa libo-libong Filipinos na siguro naantig sa kwento ni Tatay Romy. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Liwanag ng fireworks display at ningning ng mga local artist ang nagpakulay sa Paskuhan ng University of Santo Tomas ngayong gabi. Live mula sa Uste, sa Maynila, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mel, patuloy pa rin ang pagpasok ng mga tao dito sa UST campus sa Espanya habang papalapit ang kanilang headliner sa Paskuhan concert ngayong gabi at ang inaasahang at inaabangang fireworks display maya-maya lamang. Itong konsyerto at ang pagtitipon ngayong gabi ay ang pagtatapos ng kanilang taunan, isang buwang selebrasyon ng Kapaskuhan. Napuno ang UST Open Field ng mga tumasyan mula sa mga estudyante hanggang sa mga alumni para sa taunang Paskuhan celebration ng pinakamatandang universidad sa Asia. Taon-taon inaabangan ng Paskuhan ng UST dahil sa malalaking banda at performers na nagtatanghal kasama ang mga lokal na performers ng universidad. I think it's very special kasi this year marami ring mga naging achievements ang university. Our alumni are treating this as like a Christmas party with homecoming, with a homecoming flavor. And I think we are expecting a bigger crowd, a bigger Thomasians only crowd compared to 2022 tonight. Hindi tulad ng mga Paskuhan bago mag-pandemic, mga estudyante at alumni lang ng UST ang maaaring dumalo ngayong taon. Noong 2019, umabot ng 100,000 ang dumagsa dito sa UST dahil bukas pa ito sa lahat ng gustong manood ng concert. Ang selebrasyon ng Pasko dito, nagsisilbi rin daw reunion para sa mga alumni na matagal nang hindi nakakabalik sa campus. Ang magkaklaseng Mark at Nina, itinuturing daw na espesyal ang Paskuhan ngayong taon dahil gagraduate na sila ngayong Marso. Kasama sila sa mga itinuturing na pandemic batch na nakaranas ng mahigit 1 taong online class. It's nice to see friends again. Das parang for me us po kasi mas optimal po talaga yung face-to-face learning kaysa sa online lang na nasa bahay. Nakakalungkot po yung online kami. Hindi namin nakikita yung mga kaibigan namin. Ano ka special itong Christmas na ito sa inyo ngayon? Sobrang special na kasi last year rin namin dito sa UST so we can spend it with our friends na yun nga, Paskuhan. Ang ibang estudyante may paandar pang costume. 1991 pa nagsimula ang Paskuhan, nahudyat din ang pagsisimulan ng Christmas break para sa universidad. Maya-maya lang, Mel, ay mapapanood na itong inaabangang fireworks display dito sa UST Open Field. At bagamat mga estudyante nga lang at alumni ng UST ang pwedeng pumasok dito, mapapanood itong concert at ang fireworks display maya-maya sa official Facebook page ng universidad. At yan pa rin ang latest muli dito sa UST. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Humandang mapangiti pang lalo sa itatampok nating Christmas Village mula sa City of Smiles. Mula sa Bacolod, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mel, talaga namang mamamangha ka sa ganda ng mga dekorasyon dito sa Christmas Village sa Bacolod City. Kaya naman ang mga kapuso natin ay nag-e-enjoy sa pamamasyal dito. Iba't ibang itsura at forma ng Santa Claus. Makulay na bilen. At naglalakihang Christmas tree. Ilan na ito sa mga sasalubong sa iyong pagbisita sa sikat na Christmas Village sa San Agustin Drive sa Bacolod City, ang Yo-Yo Land. Sa mahabang panahon, naging bahagi na ng Pasko hindi lang ng mga taga City of Smiles, kundi pati na ng mga bisita mula pa sa iba't ibang lugar sa Negros Occidental, ang Yo-Yo Land. Bukas kasi sa lahat ng Christmas Village at syempre, libre pa ang pamamasyal dito. Regalo raw ito ng isang pamilyang negosyante sa mga residente ngayong Pasko. Kaya naman bata man o matanda,
Lahat all smiles at ready sa picture taking. Gaya na lang ng mga gurong ito mula sa Cadiz City. It's the only time of the year where maka-go out kami and where tingob kami and then we can distress. Si Lionela sa Yo-Yo Land din nagbonding kasama ang pamangkin. Ani ma-cherish nga moment ang ika-9th birthday niya. Ngayong Pasko, higit pa sa mga material na bagay ang pagkakataong makasama ang mga mahal sa buhay. Merry Christmas, mga kapuso! Merry Christmas naman! Mel, maaaring bumisita dito sa Yo-Yo Land mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. At magtatagal ito hanggang sa ikalawang linggo ng Enero. Merry Christmas sa inyo dyan, Mel! Uy, Merry Christmas din sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bumaliktad na rin ang isa pang tumestigo noon laban kay dating Senadora Laila de Lima, kaugnay po yan ng hinaharap nitong mga kaso. Iniutos naman ng korte ang pagbabalik sa bilibid ng iba pang testigo na inilipat sa ibang kulungan. Nakatutok si Salima Refran. Mula sa Blayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, pinababalik na sa bilibid ang 11 inmate na tumestigo laban kay dating Senador Laila de Lima. Utos yan ng Muntinlupa RTC matapos pagbigyan ng hiling ng kampo ni De Lima at ng panel of prosecutors. Sa mosyon ng kampo ni De Lima, sinabing 7 ang sumulat para bawiin at baligtarin ang testimonya nila laban kay De Lima dahil pinilit at ginipit raw noon. Ngayon, nasa peligro raw ang buhay nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Hiniling naman ng prosekusyon na ilipat din si Herbert Colango at 3 iba pa na nanindigang sangkot daw si De Lima sa drug trade sa bilibid. Pero hindi raw agad ililipat ng Justice Department ang mga inmate dahil maghahain pa sila ng pagtutol sa parehong mosyon. Ito po ay mga convicted na po na PDL and most of them were convicted of heinous crimes. The reason of the courts that they have to pull the inmates closer to the courts so that the logistical requirement is easily fulfilled is not a good enough reason for us to transfer them, especially with the availability of video hearings. Sila rin daw ang tinurong nasa likod ng mga gulo sa bilibid noon at sumubok pang makaalis ng sablayan gamit ang isang fake DOJ order. Samantala, sumulat din umano sa korte si retired Police Brigadier General Jerry Valeroso sa pagdanais na bawiin ang kanyang naunang testimonya na nagdadawit kay De Lima sa bilibid drug trade. Nakukonsensya na raw kasi siya at noon pang 2019 gusto mag-recant pero natakot raw siya para sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Kung babawiin ito, magiging malinaw at ang akusasyon laban kay Senator Laila de Lima are all based on lies and perjured statements which can be the basis of the eventual dismissal of this case. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mula sa pinakaklase hanggang sa pinaka-unique, kanya-kanyang flex ng mga kinareer nilang Christmas tree at decorations ang ilang kapuso at sparkle stars. Silipin natin yan sa chika ni Katati Bayan. Kakulay ng puso ang mga decor ng Christmas tree na mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes tulad ng red and white sugarcane at red ribbon. Paskong Pasko pa rin at titiyakin daw nilang may quality time pa rin sila para kina Zia at Sixto kahit busy sa kanilang comeback film sa Metro Manila Film Festival. Nagnanakaw lang kami ng kahit 1-2 oras, stroll lang kami kung san-san. So wala lang, parang laro-laro lang, takbo-takbo. And then for some reason, sabi ko parang gusto ko lang ma-document yung moment. Lahat naman ito ginagawa namin para sa pamilya. More love, love, love! Dahil romantic-dramatic feels ang Christmas decor ni Gabby Garcia and monochromatic red.
Bukod sa red Christmas balls, may big red ribbons and roses din. Dramatic tree kasi di ba parang this year with my show, very dramatic, and then romantic din naman kasi happy naman lahat, happy hearts. Going for a sunflower-themed Christmas tree naman ang newbie mommy na si Chris Bernal. Lalo't may ray of sunshine na siya in baby Hailey. Massive at masculine naman ang mulberry black and silver Christmas tree ni River Cruz. Habang matching with yellow gold with white snowflake ang decors ng kapatid niyang si Rojan Cruz. Kids approved at swak na swak naman sa mga bata ang cute red and green Christmas tree ng pamilya ni Nadine Samonte. May toy train pang nakapalibot sa baba ng Christmas tree. Very classy and elegant na Christmas tree ng pamilya ni Manny and Jinky Pacquiao in white, yellow, and rose gold decors. Very dreamy naman ang beautiful bridal white Christmas tree ni Love Before Sunrise star Bea Alonzo. White flowers na may puting belo ang puno na elegante rin ang white gift decors sa ilalim ng puno. Wish niya for everyone. Sana po ay maayos ang kalusugan nila. Kasi marami talaga na bumabalik, 'di ba, ang COVID, marami nagkakasakit, flu season. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan po ni Iya Arellano, ako po si Nelson Canlas. Mel, Connie, Emil. Salamat sa iyo, Nelson. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 4 na araw na lang. Pasko na. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.